Hi guys, my name is Tara and welcome to Uy Tara Usap Podcast and I'm here with Miss Chris. Miss Chris, can you tell me more about your business, ganyan? We're into a business consultancy. So, agency rin kami. Okay. Ano pong name nung agency niyo? It's KS Financials Management Incorporated. Parang this is the start of my series na I invite business owners para to talk about the loans. Not just the loans, pero how to recover from it. Because you know how taboo it is to have loans here in the Philippines, Yeah. diba? Hindi lang, syempre nagkakaroon tayo ng emergencies, may mga health, ganyan. Minsan sa ospital, minsan sa family, minsan breadwinner ka. And most of the time, syempre, sa mga negosyo natin. Syempre, yun talaga yung parang core ng isang negosyo para mag-work. Kano ba ang naging utang natin? Yun muna, magkano Okay. lahat So, yun? accumulated kasi siya. When I started KSF kasi, that was 2021 as OPC. So, that was the time I started to pitch my vision. It's related somehow to my previous background sa insurance. So, we're trying to launch this technology for the financial advisors and their clients. Ako yung nagpro-prototype. Okay. Kailangan ko lang ng developers na mag-execute. Ayun na nga. So, nung na-prototype ko na siya, tapos nilapit ko siya sa isang IT company, ang sabi niya sa akin, ang ganda nung idea mo. However, ready ka ba sa sa financial Say mo, aspects? go. Sabi ko, magkano ba yan? Ako naman, sobrang excited lang ako sa mga innovation Oo. and ideas. Hindi ko na na-consider yung mga milyones pala na kailangan when starting a business, lalo na kung nasa tech. Magkano nga dapat daw ang kailangan? Should be 1.5 million sa phase 1 pa lang yun. Ilang phases ba kailangan pag tech? Depende. Yung phase 1 kasi, pag ni-launch mo siya, dapat lang yun muna, traction. Kumbaga, Okay. MVP nila tawagin. So, for traction lang. Don't expect na talagang makakapag-ROI ka kaagad. Then, another sa phase 2, pagka okay yung traction mo for phase 1. Ngayon, sabi ko, hindi ko sure kung makakakuha ko ng ganyang kalaki kasi during that time, after pandemic, 2020, 2021 ko kasi yan pinitch. Nung pandemic, nag-negative na ako niyan in finances. Kaya rin naman yung drive ko na i-launch na tong idea ko, it's nandun na rin talaga kasi nga, baon na ako sa utang ng pandemic dahil nagpatong-patong na yung mga bills and all. Tapos, kukuha pa ako ng another million. Saan ko siya kukuhanin? Hindi pa nga bayad yung previous. Pero dahil sa determination, di ba, Sa grit. sa grit, lahat gagawin mo Oo, totoo para yan. matuloy ito. Oo, As in, totoo. do whatever it takes. That's a commitment na meron ako. Okay, takbo. Sabi ko, lapit muna ako dahil kailangan ko siya i-register as official business Business na. kasi investors really look for legitimacy, credibility, may papers ka ba? Yun yung una. Okay, business registration, inutang ko pa yan. So, wala talaga. Zero talaga. Oo, wala talaga. Simula mo. Negative ako Okay, gets kita. Brothers. Okay, family members muna. Doon kasi yung first line of Oo. diba? Support. Okay, pinautang ako 50k, 100k. Para lang ma-set up ko muna by papers yung business. Lumapit ako, bumalik ako dun sa IT mentor ko na nagsabi sa akin, need mo na 1.5. May-ari siya na IT company. Sabi ko, any other option para... Plan. Oo. Payment plan, di ba? Meron ka bang Oo. suggestion? Kasi Oo. parang blank na ako paano ako mag-move. Sabi niya, sali ka ng isang organization wherein baka doon mo makuha yung investors, business partners na meron doon. Malay mo lang. Pero syempre na sa akin na yung output doon. Kasi ako ang gagalaw doon, ako mag-take ng action. Correct. That's the reason why I joined BNI. That was 2021. Launching chapter kami noon. Sipag. Yeah. So, during that time, newly registered ang KSF as OPC. Tapos, since startups yung focus ng region, nakapasok ako. Nakapasok ako as a startup. Pero ang pasok ko noon, hindi ako naghahanap ng client. Wala Okay. pa akong, hindi pa nga launch Ang hanap ko doon, investors, tsaka business partners. Kasi alam ko, from the beginning, hindi ko siya kaya mag-isa. Kaya ko mag-spearhead, kaya kong mag-drive ng people into the vision, into the mission, pero hindi ko siya kaya execute mag-isa. Okay. So that's why, ang asking ko noon, business partners na executors din at saka investor. Hindi ko pa alam kung anong type of investors ang meron during that time. May tinatawag pa lang angel investor, venture capitalist. Yung mga silent lang. Yes. Correct. Later ko na lang yun nalaman. Ang alam ko lang talaga loan. Utang. Kasi literal, utang. Interest tubuan mo. Ganun. Pero mo pera. Ganun. Pero paano ba yung mga payments ng mga investor? How is it different from the loans? Ako yung nag-set doon na kumuha, nag-loan ako ng personal money nila, tapos in return of
Interest. percentage. Yes, 10% a year. Parang ang laki. Hindi ba malaki yun? A year. Para Or siyang fair naman yun. Kunwari 1 1 million, magkano balik in a year? 100. 100. 1.1. Pwede na rin. Kasi Oo, parang ganun siya. 8K per month yung Parang interest. ganun siya. Okay. Tapos, ang contract terms pa namin, ng 2 years, 3 years, ganun. Haba. Oo, Dapat mahaba, mahaba. di ba, pag investor? Mahaba talaga dapat, lalo na kapag tech startup kasi hindi naman siya agad kikita on the first year. And I'm glad that people understand na Yes, ganun. oo. Okay, So, gets. yung mga una ko nakita dyan sa BNI, actually, business partners muna. Pinipitch ko sa Mabilis. kanila Like, idea. pagka-join mo, Wala. Kailangan ko talagang trumabaho ng personal relationship, as in building ang hirap. relationship Paano kung ma-pride talaga. ka? Ano yun? Kailangan ko talaga lunukin yung pride ko. Di ba parang, ayoko makipag-usap sa'yo kasi, parang hindi kita bet. Pero Oo. kailangan. Okay. Pero I think during that time kasi, Ano yung tip dahil mo? alam kong Kailangan. wala naman talaga ako nung nag-start eh. So, wala rin talaga akong pride and wala rin talaga akong maipagmamalaki during that time. Lumalapit talaga ako to build a good relationship, maging friend mo na kita, and then later on, kapag andyan syempre yung trust niya na sa'yo, saka ako ikikwento, saka ako magpipitch. Tama naman yun. Oo. Okay. Doon ko nakilala yung co-founder ko. Okay. Si Miss Abby. To cut the long story short, nakakita ko sa BNI muna yung business partners, mga potential investors. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya, nagkaroon kami ng team para mag-build no technology. Nasa 14 na rin kami noon. Ang dami. Tapos, nung tumakbo, 2023, nakumpleto na namin yung board of directors na na-drive ko na rin sa vision. 7 kami noon sa board. 2023, KS Financials Management Incorporated 23? was born. Yes. Ito Ang lang. dami. 2023. Year 2023. Akala ko Pero yung 23 manpower, yung board. 14. Tapos manpower is 14. Mix na yon, admin, marketing, IT, operations, lahat-lahat na. Pero hindi yun full-timers. Lahat yun mga freelancers din. Talagang in-spearhead lang namin sila ng maayos. So, may pera na kami nun. Ayun na kasi, andyan na yung almost 2 million and nasa kamay na namin siya. Tapos, nung magsa-soft launch na kami, siguro around August yun. Itong buwan na to yun, August yun of 2023. Doon na nag-start na marami ng mga teknikalan, marami ng mga nag-question. Dumating yung time na nakaka-receive na rin kami ng threats kasi nga, saan? Sa mga nag-invest? Hindi pa. Sa mga malalaking companies na pwede namin banggain dahil sa business model na ginawa ko. Hala, na-threat sila yung late nyo. Yeah. So ang ganda. Oo, ganun siya ka-promising. Doon ko napatunayan na kapag nag-isip ang isang visionary founder, kahit malalaking company, mag-shake sila. Hindi namin siya talaga natuloy. Otherwise, pare-pares kaming sira in public. And mapuput ko sa risk pati yung mga tao, pati yung mga board na may kanya-kanya rin silang ginagawa sa companies nila. Okay. So, doon nag-start na naging stagnant yung KSF at yung million na ipunutang namin ay hindi pa bumabalik sa mga kamay nila. But basically, nanggaling yan sa pera ng mga taong malalapit sa amin. Business, personal, sama-sama na yun siya. Meron doon na hindi talaga fit for us na magkasama pa kami. Meron naman hanggang ngayon, iniintindi pa rin kami. Kasi we're in the process of recovering pa. Kasi nung, 2023, before mag-2024, meron kasing nag-tap sa amin na i-co-found ang startup company niya para makatulong sa pagbabayad nung utang namin sa company, sa sarili naming company. That was the promise. Me as the founder, tinanggap ko na nag-stop ng operations for a year ang KSF. 2024, wala talagang operations yan because of that promise. So, nung pumasok na kami, takbo, ginagamit na rin namin yung natitirang mga pera namin. Pagdating ng before ng 2024, medyo nabago yung ihip ng hangin. Hindi kami naka-receive again ng compensation for what we have done dun for sa that company. Yes. Oh my God! Anong ginawa mo? Diyos ko naman! And nagkabaon pa kami lalo sa utang ng another almost 1 million. That's why it's running 3 million. Oh my last God! Year. 3 million! Diyos ko! Di ba nga, for a year, ni-stop operations ko ang KSF. So, anong business model namin? Can you just imagine paano ako babalik? Kidney. As a founder. Tapos with a 3 million utang. 1.4. Hindi makatulog.
3 million. Without business model pa yun. Grabe. At naka-recover ka na ba? Like na... Nakakabayad kami right now. And Yun meron yung talaga. okay. Yes, and napapunta kami sa consistently na nakakabayad kami paunti-unti kasi multiple people yun eh. So, hindi ko na i-detail ko ano yung nangyari ng 2024 pero nag-open ng door sa akin first being a consultant in Tangere. So, that's why I'm really grateful for Boss Martin. Shout out, Boss Martin. Sana mapanood mo to, sir. Yeah, the CEO of Tangere. He hired me as a business development and sales consultant ng company niya to spearhead the sales team in terms of strategic planning, SOP system. Iba talaga yung utak. Pag ang utak, they can take that away from you, no? Like, you can have all the inventory in the world, all the products in the world, pero once na may utak ka talaga, and kahit gayahin nila yung business model mo, hindi talaga mag-work. Basta ikaw yun. At kahit nadapa ka na, kasi they can tell me na, paano ka naging credible? Eh, di ba may utang ka? Eh, naka-receive na ako ng ganong feedback. Anong sagot mo pala? Hindi siya yun, pero may mga taong ganon. Hindi ko sila sinasagot kasi result will speak for itself. I will not speak for it. Dapat, anong pake mo? Una, afford mo ba yung service ko? Pangalawa, kaya mo ba gawin ko anong ginagawa mo? Alam mo yung mga ganyan, parang, hindi naman kasi sila nandun sa situation na yun, so they wouldn't understand. Tapos usually, nagsasabi pa nun sa akin yung mga nag-betray pa sa amin sa business. Sila na yung nang-betray, sila pa yung magsasabi yung nun doubtful. Yes. Bukod, kasi sa loans, diba, bukod sa financial stress, may emotional stress and spiritual talaga, no? Oo. Grabe, parang emotional stress. And hindi ko siya kaya ipakita in front of my kids kasi nga, ma-affect. How many kids do you have na? I have 2. I have 8-year-old and 5-year-old. That's hard kasi toddler. Tapos, like, financially stressed ka na, tapos ang gulo pa, ang kalat pa. So, how do you handle that? Tapos wala yung dad nila dito. Para kung solo parenting. Mag-isa, yes. May literally. angel ka. Wala akong helper. Yun pa isa, di ba? Paano na yung araw-araw ko? Hindi ko pa imagine. Ako din until now. Hindi ko ma-imagine, pero ang galing mo. Palakpak ka naman dyan. So, audience natin. Oo. Talaga, mahirap. Mahirap talaga. So, ang hirap na may loan ka na, parang single mom ka pa, tapos may chores pa. Tapos hindi mo pwede gawing bare minimum kasi toddler yun eh. Yes. Diba? You have to take care of them talaga from zero, from the moment they wake up until they sleep. Syempre, you have to bathe them, you have to feed them. So, how do you cook? And I have to teach them kasi ako rin nag-homeschool ako eh. Homeschool ka rin? 3 times a week. Homeschooled yung eldest ko. Ano pag ko. tinatamad ka? Hindi kayang tamarin. Hindi pwedeng tamarin ang isang nanay na katulad ko. Totoo. I guess parang Mother's Day special ata to. Mother's Day special. Ang hirap kaya nun. Like ako nga, isa lang yung anak ko. May partner pa ako. Parang hirap na hirap ako sa buhay. So I really admire those people na kinakaya, diba? So after nun, diba sabi mo may personal. Saan ka pa nag-loan? Like, sa mga tao. Sa mga tao talaga. Plus credit cards. And hindi ko credit cards. Credit cards. Nila? Niya. Ni Miss Abby. Kaya siya nadamay sa pagkautang. Buti pumayag ka. Mamaya tayo. Oo. So, credit cards niya. So, super yung mga... grateful, no? Kahit talaga may down moments ka. Meron talaga mga tao din talaga mga... Nasasalo sa'yo. Alam mo yun yung na-realize ko. Kasi nung baon ako sa utang, parang feeling ko, ang yabang ko kasi. So, ako rin may kasalanan. Ang yabang ko kasi, parang feeling ko, alam mo yun, hanggat maaari, ayoko lumapit. Oo. So, ang ginawa ko nun, parang, nagpabaon muna ako bago ko lumapit. Yung pala, yung kuya ko kaya magpa-utang sa akin ng 250. Tapos, pwede palang tumawag sa mga, kung saan ka mag-loan, na pwede palang i-restructure. Tapos, doon sa mga nagbigay ka ng cheque, shout out for Circle, the best ka. Pwede palang tumawag, magpa-restructure. Okay. Pwede pala i-move ng 10 days na walang bayad. Kasi dati ang pride ko kapag may due date ako, dapat, yun talaga. Bayad. Kasi ayoko may masabi sa akin. Pero, hindi pala ganon. Dapat pala, you balance din your pride with your due date. Kasi, alam mo, sa lahat ng tao, una, sarili mo makakatulong sa'yo, the person or the people you love, your friends and family. And I was so ashamed. Kasi, parang, alam mo yun, high ako dun sa success ko Kasi, syempre, 5 years. Tapos, may agency ako, ganyan. Hanggang sa, akala ko mababayaran ko siya in one go. Hanggang sa may delay pala ng client. Alam mo, dahil doon, nag-restructure ako ng contract. Doon ko na-value yung contracts.
Yeah. Kasi ang contract namin dati, di ba pag services-based, syempre na-exert mo na yung effort mo, nakapag-isip ka na, dapat pala may cancellation fee. Oh, okay. Hindi ko alam na kailangan pala yun. Kasi kunwari tayo, nag-work na tayo. O tara, mag-isip ka ng strategy for the whole year. Syempre ako, gawa-gawa. Ako kasi kaya ko. Pero kailangan pala, for assurance, dapat may deposit, dapat may cancellation fee, dapat may terms ka, dapat hindi ka nila gagawing empleyado para makapag-service ka pa ng ibang clients. Right. Kasi service-based tayo. Yun yung hindi ko alam. Akala ko, pag nabigay ko yung deliverables, and masaya sila, that's it. Pero, at the end of the day, you have to protect yourself pala. So, and your team. Yes. And the whole team. And alam mo, dumating ako sa point na tinatawagan ko isa-isa yung mga empleyado ko na sasabihin ko, magre-resign ba kayo or iintay niyo yung sahod? Kasi hindi ko alam kung kailan ko marireceive to. Doon ako naipit. Kaya ngayon, post-dated checks, hindi na pwedeng bank transfer. Kasi sobrang hirap maningil, lalo na pag startup. Sorry, startup businesses, pero ang hirap talaga. Unlike kapag established ang daming requirements for qualifications and accreditation, assured ka naman. Yun yung struggle pag startup. Although ang advocacy mo is to help, really to help those people who wants to start their business. Pero sana win-win kasi. It's hard to work with them kasi first, it's their first then. And parang you learn with them, pero at the same time, parang ginipig ka nila. Which is so hard. Kaya ngayon, parang ako, pag nakikipag-work ako sa isang founder or owner, I wanna make sure that their background or their work before is related to the thing or the business that they're starting. So yun, I guess, ang pinaka-lesson is, what's the biggest lesson that you learned from having a 3.4 million utang? Nakakatulog ka pa ba? Nakakatulog. But the biggest lesson is you go back to your core and your source, which is God. Yan talaga. God talaga. Alam mo, ayoko nga magpaka-cheesy talaga. And no spiritual, kasi with all due respect to the audience na nanonood, it's really God eh. Totoo. He's the rewarder, He's the provider, and He's the one who will promote you. Not the people around you, not the bashers. May mga bashers, pero normal naman yun. Alam mo, not everybody will like you. And that's okay, diba? And hindi na ako people pleaser when I found out my value with the Lord. Oo. Dati kasi people pleaser ako, so Siyempre, I tend kapag nagnenegosyo ka, parang people pleaser prove ka talaga. something that I can. The fact that you're here, you went here, I mean, you can, diba? People recognize you for what you are and what you're doing. I guess, yun din yung reassurance na kailangan natin kay God. Sabi ko dati, yung sobrang baon ako sa utang. Diba, syempre, yung mga tinetext sa akin, sa mga ganyan. Grabe sila, diba? May mga kabaong na naghihintay sa'yo, ganyan. Say Peter Pan. Oo, totoo yan. Totoo talaga yan. Tapos, sabi ko kay Lord, parang nakatingin ako, kasi medyo ma-farm kami dun sa bahay namin. Lord, gumising lang ako na walang nagte-text sa akin ng mga ganyan. Oo, di ba grabe? Okay na ako. Walang tumatawag ng iminu-minuto. Oo, pero ngayon, alam mo, tumatawag sila Manika. Namimiss ka na namin. Mag-loan ka na ulit. Sabi ka, hindi na ako mag-loan. Ay, nako, grabe. So, ang dami pa. Like, umiyak pa ako sa isang parang investor ko, 500,000. Bibilin daw niya yung company. 500,000? Ang daming mga ganong moments. Pero as you go back, nakasulubong ko yun sa isang event. Dead ma ako sa kanya. Buti na lang. Dead ma talaga ako. Pero yun, yung mga ganong experience, para you really need it diba? It's part of the process, I think. Kahit feeling mo na betray ka, nagamit ka, at pinagsamantalahan ka. Grabe naman yung nagamit. Oo, nagamit ka talagang, you really felt that, na nagamit talaga kami. Nagamit kami launching their business without us having a proper compensation. Fair compensation. Fair lang kasi, di ba? Hello, yung consideration naman for a solo parent na may pinapakain personally. Hindi, it's beyond business. Correct. Yung logic nun. Correct. It's actually logic for me. Kaya doon ko napatunayan na hindi ka dapat mag-depend sa tao. Mag-depend ka sa Diyos. Kasi pag sa Diyos ang strength mo lahat, ang wisdom mo nang galing, wala talaga makakagiba sa'yo. Wala rin makakabasag sa'yo. Kahit sabihin pa nila na, we don't want to work with you. Okay, thank you. Wow, I like that. That's my real number one. Diba? Don't want to work with you. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ako din. Pero minsan deserve. Pero 'di ba, deep inside, well, ako din. Pero syempre sasabihin mo in a professional manner. Pero deep inside, I like your profession. Kasi pag
alam mo, pag one time, kapag may sumisigaw sa akin sa phone, sabihin ko talaga daw, shout at me. Fix your tone before we proceed with this call. Talagang, maldita talaga. No, hindi mo ako magaganyan. Ang hirap. Nakita mo may certificate ko sa office. Hindi ko pinaghirapan yan para lang ganyanin mo ko. Diba? Lola ko na pinalaki ako ng walang kagalos-galos, tapos bigla mo kong Diba? gaganyanin. Babastusin ka. Pero that's part of the process. Pero you just have to pick those people who you will be surrounded with. Yes, that's true. That's a fact. And one of them, syempre, we choose God. Yung Parang values, hindi ko din masyadong na-highlight si God, like yung sa role niya. Kasi I don't wanna be cheesy for everybody. Pero that's one thing that I really want to share. Like yung faith talaga. Because God will provide. Totoo with yun. anything talaga that you like. Kaya many siguro, times na testify ko talaga na nag-provide siya for us, for the whole company and for my family. Never kaming ginutom. Kahit yung tao, ginigipit na kami, iniipit na kami, at sinisiraan na kami left and right, ang daming chismis, ang daming paninira. Hindi ako ginutom ng Diyos. Kami ng co-founder ko, kami ng mga anak ko. Wala pa ka naman dyan. Sobrang inspiring naman yun. And that's the goal of this podcast, diba? End of the day, you have to learn something from us, kahit ang random naman ko sabi namin. But then, I guess this is not just for business owners, but for people who really want to start their business. I mean, this is your sign. If you see this on your TikTok or Instagram, just start it and God will provide the rest. Invite everybody to like your page, and then what can we expect from you moving forward? We have a website. You can check out our website. It's www.ksfinancialsph.com. On Facebook, it's KS Financials, and on Instagram, it's KS Financials PH. So, I'd like to, of course, to thank Tara. Thank you so much for having me today. Of course, in Starbucks. In Starbucks. Starbucks. Baka naman, marketing agency to, Starbucks. Baka naman 10 views lang tayo, pero may media mileage pa rin tayo. Yeah. Okay. So, ang ina-expect, may mga nila-launch kami ngayon right now and na e-commerce. And I hope and pray, I will include that in my prayers na it will work not just for you, but then for the people you love and the people you help and your kids. Syempre. Yes. Oh. Thank you. Thank you so much. Okay, next. Thank you so much, guys, for watching our episode 5 with Miss Chris, and I hope you can watch the full video on YouTube, Spotify, and my reels. Bye!